sinabi siya doon. Sabi niya, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. So yun lang po, kahit yung statement na yon, sinabi niya sa mga taga-Pilipos, marunong na kayong magmahal, pero sana, panalangin ko, yung pagmamahal niyo, lalalim pa, will still abound more and more. In other words, yung pagmamahal niyo, sabi niya sa mga taga-Pilipos, sana lumalim pa. Ihigitan niyo pa. Alam naman ni San Pablo na marunong na sila magmahal, pero hindi pwede na doon lamang. No? So, this is now our point of reference. We should love more and more. Our love should abound more and more. Ibig sabihin, lalalim pa at hihigitan pa natin kung ano yung kinagagisa natin pagmamahal. So, this ano lang po, precaution lang, disclaimer. Yung Tagalog ko minsan namimilipit. So, mas maganda sana mag-English na lang. Okay, so yun po. Yan po yung basihan natin. Saan po kinuha yung topic na yun, no? Sabi dito, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, and that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Simple lamang yung sinabi niya. Higitan pa yung nakakisa nating pamamaraan ng pagmamahal. Yun yung una pong foundation. Ikalawa po. Okay? Yan. Ito po ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas. No? Si San Juan Bautista, he went into all the country around the Jordan preaching a baptism of repentance. Baptism of repentance. Yung repentance na ginamit dyan, na salita in English, pwede mo niyang palitan ng salitang conversion. No? So yung repentance at conversion, alam naman natin na halos magkapareho po yan sa Tagalog, pagbabalik loob. No? Tapos, yung Greek word po niyan na ginamit, alam po ninyo yung salitang metanoia, di ba? Sabi natin metanoia, pero ang pag-pronounce daw, sabi na aming teacher ng Greek, professor in Greek, it should be metanoia, not metanoia. No? So, sa atin, pag-pronounce metanoia, but it should be metanoia. So yung repentance at conversion, galing po yan sa salita metanoia in Greek. No? Kapag babalikan niyo po, maganda po na kapag gusto mong unawain at intindihin yung salita, balikan mo yung etymological meaning. Ibig sabihin kung saan ang galing yung salita. No? So, next po. No? So, yun yung pinipreach ni John the Baptist. Next slide, please. Yan. Verse 3 of chapter 4. Preaching a baptism of repentance kasi paparating yung Panginoon. Next slide. Yan. Okay. So yung metanoia ay pwedeng ang translation niya, conversion, repentance, pagbabalik loob. O sa man sa taga-Isaya. Pag-inulsun, no? Pagbasa man. Oo, no? Balik na sa Ginoo ba, no? So, pagbabalik loob. Okay. So, yan ang salitang metanoia na tinatranslate nilang conversion. I'm laying the foundation. It's very important before we jump to the application. Next slide, please. Okay. Yung salitang metanoia, dalawa po yan na salita. No? Compound word po yan. Pinagtugtog yung dalawang mga salita in Greek na ibig sabihin, meta plus nous. Yung meta, yun yung beyond. Yung nous, mind. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin pala ng metanoia, going beyond the mind. Okay. So, ang conversion pala, literally, going beyond the mind. Kaya pag ipag-combine mo yung unang pagbasa, yung first, yung letter of Paul to the Philippians, na ang pag-ibig natin, higit pa, tapos i-combine mo itong metanoia, we come up with a theme, going beyond the way we love. No? So, pinagsama ko po yan. So, yan po yung ating tema. Kasi,
Alam naman po natin na marami pa tayong dapat matutunan how to love. Wala naman siguro dito, alam niyo na lahat, no? Paano magpatawad. May iba nga, hindi nag-iimika na. Matagal na tao na, di ba? Oo, sabihin, narasisimba ka ng linggo, madali lang, no? Hindi naman agad-agad, no? So, meron tayong mga issues sa buhay na minsan lumalabas sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya magandang paghilayan itong going beyond the way we love. And Paul is praying for the Philippians as well as for us. Na sana lumalim pa yung pagmamahal natin. Okay. Now, ang tanong. Yan po yung beyond. No? Gagamitin na hihit pa. Next slide, please. Nose, mind. Yan. Next slide. Ano yung to go beyond the mind? Ibig sabihin, kasi yung isip kasi natin, marami yung mga nakaangkla na nalalaman natin. May iba, mataas yung biases. May iba, mataas yung prejudices. No? Ibang kita niya na kunti yung buhok, parang naiirita na sila. May mga ganyang tao po. No? Nakita nila naka-high heels, lalo sa probinsya, parang hindi sila at home. No? May iba na magsusuot lang ng kakaiba, wala na, naiirita na sila. Iba-iba kasi na sa isipan natin. Iba-ibang prejudices, iba-iba yung background, upbringing, may mga biases dyan. At may mga good memories din po. No? So, yun po yung ating mind. Kaya, we go beyond those things so that we will learn the way Christ loves. Next slide, please. Now, the question is how to go beyond the way we love. Paano natin hihigitan yung mga nakakisa nating pagmamahal? No? Pamamaraan ng pagmamahal. That's the question. Next slide, please. Okay. May sinabi po na isang writer, si Alvin Toffler, isang Amerikano po, sabi nila, businessman din po ito. Ang libro niya, na sinulat niya, Future Shock, 1972 pa ito. No, matagal na, hindi pa ako sinilang. No? Sino sinilang na? Aminin. 1972 pa ito, no? Kayo yun, okay. Sino? Di ba? Be proud na pinanganak na kayo, no? Okay. So sabi niya, meron siyang sinabi, sinulat niya sa libro niya, ang title ay Future Shock. May sinabi siya, kasi 1972 is 20th century pa yan, di ba? So ngayon, 21st century na po. May prediction siya sa 21st century. Sabi niya, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. Anong sabi niya? Ang mga mangmang daw sa 21st century ngayon ay hindi makapagsulat at makapagbasa, kundi yung mga taong who cannot learn and relearn. I-apply natin yan sa pag-ibig. Next slide. Okay. Now, meron din pong nagsabi, ano ba yung learning and relearning? I got this definition, very basic, na madaling maunawaan. Learning is you acquire knowledge, di ba? When we were kids, we acquire knowledge. Until now, we still acquire. We continue acquiring knowledge. But learning, nakaiba ito. You let go of outdated beliefs. Meron kasing nalaman mo noon na hindi na pwede ngayon, outdated na. So, let go mo, hindi na applicable. Yan. Ngayon, relearning. Di ba may relearning din na natutunan mo noon, nakalimutan mo, you have to relearn. Balikan muli. Marami yan sa ating buhay. Kumaya. Okay. So, ito po yung response natin how to go beyond the way we love. Meaning, we have to learn how to love and learn some of the ways of loving and relearn how to love. The first, now, how to go beyond the way we love. The first is learning to love. Next slide, please. Ito po yung learning and relearning model of loving. So, in-apply ko yung kay Alvin Toffler from the scripture, from the writer, and then this one. The first, learning to love. Next slide, please. Yan. Nung bata pa tayo pa naman tayo ngayon. Di ba? Ito yung tinuturo sa atin, ha? Humility, mga bata. Ito,
Tinuruan tayo ng mga magulang, mag-sorry ka kapag nagkamali, di ba? So, respeto tayo, nagmamano. We learn that one. Wala namang pinanganak sa inyo dito na marunong na magmano, no? Paglabas pa lang sa sinabukunan na, mano po. Wala. Tinuturo yan. And we acquire that knowledge. And we learn how to respect our elders. Nanay at tatay, nay, mano po, magandang gabi. Di ba? Tinuturo yan, no? So, pag sa classroom, tinuturo sa atin ng mga teachers na kapag lalabas, excuse me po ma'am, lalabas lang po ako. These are ways of loving. And these are basic na kailangan nating matutunan. Mahirap kasi pag lumaki tayo, hindi katawan, kundi yung age natin, no? Na hindi tayo marunong sa mga basic. Di ba? Ito. Pero minsan hindi natin masisisi yung iba kasi pinalaki na iba. Meron kasing ibang upbringing. Hindi naman mali ng bata. Yun yung pinag-step niya. Kaya mga magulang, talagang maraming responsibilidad yan sa pagtuturo how to love. Humility is a form of love. Respect is an act of love. Wala naman sigurong taong na nagmamahal na hindi marunong mag-respeto. Ang totoong nagmamahal, marunong mag-respeto. We learn that. Yung pagmamano, ano pa? Yung pagsusori, yan. Forgiveness, ito. Di ba pag bata pa, no? Pag nasa murang edad, nag-aaway, di ba? Pero later on, mabati na. Pero pag tumanda na, isang taon, hindi pa nagbabati, di ba? But we learned that when we were kids, when we were young. Ang dali natin magpatawad. Ang dali natin mag-let go ng galit. Pero pag tumanda na, nako, abutin pa sa kabakong, no? Hindi na, di ba? Ang pangit-pangit, no? So, we have to learn. Until now, we are still learning, acquiring methods. Kasi minsan, natitrigger yung kalooban natin, hindi niya alam natin bakit tayo nagagalit minsan. Yung reaction, ang bilis. Minsan, hindi natin niya napapansin, pero kapag balikan mo, meron niyang pinanggalingan. Kaya dapat we learn, no? How to love kasi minsan natitrigger yung pinakikultura ng ating puso. No? Okay, patience. Yan. Ngayon mga bata, makikita mo, isa sa mga studies ay hindi na sila masyadong patient mga bata, gusto nang bumadali. Bakit? Saan nakukuha? Dahil sa mga instant, no? Sa games, mabilisan yan. No? Paunahan. No? Kapag mahilig ng games ang bata, may tendency to be patient. Kasi, kumpit mabilis yan. Kapag mga pagkain natin, usually ngayon, instant rin naman mali yun kasi nakakatulong naman. Pero tinuturuan na maging mabilis ang tao. Wala namang mali. Pero sometimes, if we are not aware of it, the effect of the negative side, we might become impatient. Kasi natasanay na tayo sa pabilisan. So, ito, natutunan natin yan paano magiging patient. Dahan-dahan. Hindi sa lahat ng panahon ay mabilis lang. Okay, next slide. Okay, kindness. Kapag may bisita, tuturuan tayo noon na great sila, hospitable tayo. Mga basic po ito na natutunan natin nung bata pa. Kapag may bisita mga minsan, sabi ng mga magulang, tumakbo ka muna, tago, no? Minsan ganyan, no? Hindi ko alam sa inyo. Tatago, di ba? Itatago ka pa sa kortina, tingin kung matapos na yung pagkain, kailan pala labas. Minsan gano'n, no? Pero I don't know if it is still applicable this time, no? So, pupunta yan sa unlearning kung anong tawag dyan, no? So, all of this because we want to give priority to our visitors. Gusto ng mga magulang na sila man ang unahin. Maganda naman intention nila. Baka maubos kasi ang ulam, no? Lalo na kapag alam ng mga magulang na malakas kumain ng anak. So, unahin mo na yung mga bisita. So, yan. Okay. Yan. Gentleness, yung generosity, pagbibigayan, natutunan natin yan. Wala namang mga bata dito na pinanganak na namimigay na ng saging. Di ba? Wala naman. No? So,
Ang binibigay ng bata, iyak sa nanay, di ba? Paglabas, sinapupunan mo. Wala namang, kaya ginaganon ba yan? Tinuturuan na mag-calm down. We learn in time. Prayer life, yan. Mga dasal, tinuturo sa atin ng mga katikista, mga magulang, mga naglilingkod sa simbahan, sa paaralan. All of these things we were taught. And these are basic foundations of how to love. Kaya yung mga magagandang ugali nyo na meron kayo, no, natutunan nyo yan in time. Salamat sa mga nagtuturo. We have learned that in time. So, yun po yung una. Dito tayo sa ikalawa, unlearning. Unlearning. Yan. Unlearning some of our ways of loving. Hindi lahat ng natutunan natin ay pwedeng gamitin sa kasalukuyan at meron tayong alam na pamaraan na sa tingin natin tama ay tama pa din sa panahon ngayon. Minsan kasi meron tayong mga natutunan na dapat na i-let go na hindi na pwedeng gamitin. Ano po yun? In the Bible, yung unang i-unlearn ng mga Hudyo noon nung panahon ni Jesus, yung tinatawag nilang ethnic superiority. Kasi ang tingin nila sa mga Hudyo, ng mga Hudyo, sila yung chosen people, di ba? Chosen people sila. Hiniling bayan. Bayan ng Diyos. Kaya mayroon silang pag-iisip na mas mataas sila sa ibang mga ethnics. No? So yung mga Samaritano, mababa ang tingin nila. Me, ganyan, kasalanan, yan. Dapat i-unlearn yan. Kaya si Jesus, ang ating Panginoon, nung dumating siya, unti-unti niyang binago yan. Minsan ganun din, di ba? Ang kultura. May ibang tao na tingin sa sarili ang nakataas na. Tingin nila sa iba, nandiyan lang. No? We have to unlearn. For a long time, yun yung nasa isip nila ng mga Hudyo. And Jesus, when He came, when He became man, He was teaching them how to unlearn. To let go of these outdated ways of loving. Para sa kanila, pagmamahalin sa Diyos kasi ayaw nilang na ma-dirty sila, madumihan sila yung kanilang pagkatao kasi mag-ritual sila, parang kasalanan na sila kapag nakikita mo sila sa mga Samaritano. Pero the Lord taught them gradually how to unlearn. Kaya minsan, nangyayari din ito sa lipunan, pataasan ng ihi, yan. Mga ganyan. So unlearn yan. Dapat tingnan natin na in the eyes of God, we possess equal dignity. Yan po yun. So alisin na yun. Ikalawa na, sa scripture pala tayo, wala pa tayo sa ating mga pamamaraan sa kasalukuyan. Idea of Jewish Messiah. Kaya hindi, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila natanggap si Jesus bilang Mesiyas, kasi ang tingin nila sa Mesiyas, parang politiko, no? Political figure na mga pangyarihan. Hindi sila makapaniwala na mga Mesiyas ay pinanganak na ni Maria na ang kaniyang magulang si Jose at si Maria na isang kapredero si Jose na galing doon sa Nazareth na hindi naman kilalang lugar. Ang tingin nila yung parang royal ba yung Mesiyas. But the Lord presented Himself as an ordinary person. So He was telling them to unlearn the way you think, the way you understand what and who the Messiah is. Kahit nga sa Scripture, meron palang unlearning. Maraming ginawa si Jesus na dapat i-unlearn ng mga tao. Yung mga pamamaraan na hindi naman akma sa kalooban ng Diyos, dapat i-let go. Kasi kapag hindi mo yan i-let go, paano ka matutulong magmahal pa ng mas malalim? Okay. So, yan. Sa Scripture pa yan. Pangatlo, sa Scripture ba tayo? Wala pa tayo sa ating mga number 3. Yung foolishness of the cross of Christ para sa mga Hudyo, kasi noong araw, kasi nagpasakop po sila sa Roman Empire, di ba? Roma yung imperyo.
Tapos, yung crucifixion, yun yung pinakamataas na rumal-dumal na penalty sa isang tao. Parang death penalty yan. Ano bang Mesiyas na ipapako sa krus? Well, hindi nila maintindihan yan. Foolishness yan. Kaya hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas. But when Paul came, sabi niya, yung foolishness of the cross of Christ, para sa kanila, yan ay power of God. And he was teaching them how to unlearn the way they understand things. So, kung nangyayari yan noon, nangyayari din yan sa atin. Pangapat, old style of correcting or disciplining others. Meron akong napakinggan, narinig lang, sa pamilya ko lang. Ang pamamaraan ng kanyang pagdisiplina ay, biruin mo, nakinig yung anak niya, nilagay niya sa sako. Ano man sako sa Tagalog? Sako din. Akala ko iba. Akala ko anong sayo. Parang balik ito yung Korean. So, nilagay sa sako, pinausukan kasi disiplina ngayon eh. Sabi niya kasi hindi nakikinig. Old style yun. No? Para sa akin, old style yun. Meron pa bang ganyan? Ginagawa niyo ba yan? Wala na. Wala na? Unlearn. Oo. So yan. Hindi ka sigurado, te. So, we have to unlearn. Merong mga pamamaraan, mga makaluma, na noon ay acceptable, pero ngayon hindi. Dapat gawin. Diba? Unlearn. Kapag gagawin mo yan sa anak mo ngayon, baka isipin niya itong nanay, tatay ko, kakaiba. Makukulong pa. May batas na tayo. Because we should be unlearning some of the ways of disciplining others. And discipline is a way to love. Kaya yung mga disiplinang pamamaraan sa pagdisiplina, may mga pamaraan tayo na dapat tagunin. Ano kayo mga disiplina na tinuro sa inyo na mga magulang as tingin nyo hindi na-applicable ngayon? So pag nila yan, ha? Luluhod sa asin. O kasi sabi nila disiplina yun, di ba? Pero kung tayo ngayon sa panahon natin, parang hindi na siya applicable. Biruin mo yung asin, mahal pa naman yung asin ngayon. Sa munggo, di ba? Munggo, double purpose. Afternoon, pwede lutuin. Yan. So, biruin mo, paluluhurin ka sa munggo, no? Noong araw, siguro, acceptable pa konti, pero ngayon, we come to realize na it's not anymore applicable. I don't know with you. That's how I see things now. Wala naman sinabi sa tubaka na mali yun, pero basic naman sa ating common sense naman, na parang hindi na siya applicable sa pagdisiplina. Unless kung siguro sundalo, baka may part sa training na ganyan, pero po sa bahay, hindi naman sundalo yung anak mo, di ba? Ano ka, general? Yan. Tapos, mayroon pang mga old style na ginagawa ng mga Pilipino. Kapag kayo, alam ko na kayo may maraming pera sa inyo, papagawa ng bahay doon sa probinsya. Ang ginagawa ng mga nagpapatayo, no? Nagpapadugo, no? Padugo ng manok. Sarap naman ng lechon, no? Manok. No? Pero ang ginawa nila, pinuputol na ulo yung manok tapos pinubuhos-buhos, no? These are old practices that before, they were acceptable, but now as Catholics, we are informed and taught that these are not in accord with our Christian teaching. So, kung patayo kayo ng bahay, huwag na kayo magpalumadugo, no? Magdiduguan na lang kayo, no? Diba? Marami pa Pilipino na ganyan. Unlearn. Diba? Unlearn. Kasi, may iba pa dyan kung ano na, tapos tanong pa yan ng mga, Father, paano ba i-ganon ang voice? Paano ba i-ganyan? Tapos may bigas na, kahit ganon pa yan, pulutin pa rin yan ng mga bata, no? Because we think that these are the ways to accumulate and to receive blessings from God. Pero hindi naman yan ang pamaraan ng Diyos, in Christian way. Kung talagang naniniwala ka kay Kristo, kung talagang ipagkaloob ni Kristo, hindi ka dadaan sa coins. Darong-araw mo yan, no? So, unlearning, at minsan matagal itong i-accept ng kultura. Minsan namin, wala namang masama, Father. Yan, wala namang masama. No?
Kasi matagal na yung ginagawa. Ano? Tingnan mo yung bahay namin, hindi pa nag-iba. Oo, kasi nagpapadugo kami. Mga ganyan. O sige. Pero if you want to ask exorcists, teachings in the church, kahit titingnan mo sa Biblia, matagal na yan ang practice na sinasabi ng Panginoon na tigilan niyo na yan. Sinigilan na natin. Pero ayaw balik makinig, no? Ano na lang pinaglilibing sa lupa bago, no? Iba, ano na lang. Yan. Unlearn. Pero may mga Pilipino, walang masama. Paalam na. Walang masama. O wala kayo. O walang masama. Nasa inyo na yan. Kasi minsan, mayroon tayo na mga nakaangkla na mga pag-unawa dito sa isip na mahirap ito. So we have to unlearn. And it takes humility to unlearn. Yan sinabi ni Albert Hoffler na yung mga bangmang hindi yung hindi makapagsulat at makapagbasa, yung mga taong hindi marunong to unlearn. Ano ba yung mga old ways sa tingin niyo? Pamamahiin. Pabang nagtitinyag ako, minsan may nakikita akong mga bata na may nakalagay ng mga pula. Wala. So, bakit pula? Mga Indian ba ito? Nakalagay dito. Tapos after ng tiniyag, magko-contest. Tapuhan. Ayun, tumba. Russia. Hindi ko alam bakit. Kung mauna ka sa pintuan, ano mangyayari sa bata mo? Magiging milyonaryo? Minsan ito yung mga awkward at mga sabihin natin outdated na wala namang koneksyon sa pananampalataya. Let go and learn. And it's up to you. Minsan, hindi natin i-learn kasi nakinagis na. But sometimes, if not often, love demands to unlearn. For us to unlearn. Ano pa? Marami yan eh. Sabi nga. Mag-ibig ng Monday. Yan. Susunod. Ako gusto ni Lord, susunod ka talaga. Tapos, huwag kumain ng malunggay. Huwag magluto ng malunggay daw kapag may namatay. Di ba kasi yung malunggay na gano'n? Mauubusaw kayo. Tapos sasabihin pa naman, wala namang masama kapag susundin mo pa, o sige, kaya bawal maligo. namatay kasi walang sustansya. Hindi mahuway lahat. Yan, no? Mga unlearning. These are basic, no? Next slide, please. Authoritative exercise of office. When you exercise your office, no? Example, binigyan ka ng tungkulan, wala nang masama na mag-exercise ka ng authority. Pero minsan, yung pamamaraan, hindi akma. Ako po, marami akong natutunan. At minsan, hindi ko pa gamay masyado kapag sample sa amin, sa MSP. Meron kaming mga staff, but sometimes I act not out of prudence. No? Minsan ay insulto. So, of course, my authority to teach them, but the way it is being delivered, hindi akma. I have to unlearn. Bakit kaya ginawa ko? Hindi naman tama siguro yun. Na ipapahiya mo sa harap ng mga tao, di ba? Mga ganyan. Minsan, mahirap yan. Kala pag may authority ka, mahirap yan matutunan at mahirap i-alert sa mga nakakista natin pamamaraan. Yan mga superstitious belief na sinabi ko kanina. Marami pa yan, magpahula, kung sino daw yung mga asawa, no? So, yan, sabihin ng manghula, ang asawa mo, puti, hindi siya maputing kulay. Marami na naliligaw na brown at maitim. Wala, hindi na sinagot. Sabi ng manghula, puti daw. Yan, single forever. Kasi marami na binigay si Lord na hindi naman puti na lang gusto niya, kundi yung brown o yung banggi. Wala. Goodbye. Okay? Biases and prejudices. Sabi ng isang madre, aming professor, sa ating isip, marami ang nakaangkla. Maliban sa magaganda, mayroon din yung hindi magaganda. Biases, prejudices. Yung prejudices, malala po yun. Yung tingin mo sa tao na kakaiba talaga, masama, na wala namang basihan. Ang biases kasi, dalawa po yan. Pwedeng
binigyan mo siya ng pabor kasi gusto mong ibigay yung maganda, malapit ka lang sa tao. Yun ang bias, positive side. Pag negative naman, malayo ka sa niya, iba yung tingin mo sa kanya. No? Kasi hindi malapit, hindi mo siya binibigyan ng pansin, ganyan. Pero itong prejudice, malala. It's based on foolishness, no? Sabihin natin. Hindi reasonable. Galit ka sa tao na hindi naman reasonable. Yung pagkagalit mo, kita mo na yung mukha mo niya na maganda, nagagalit ka na. May mga ganyan, no? Oo ba? Na, biruin niyo, may mga ganyan. Nakita mo lang yung balakang niya kakaiba, may naalala ka pala na nang-away sa'yo noon, nagagalit ka na. May mga ganyan, iba lang tingin mo sa kanya. Yung buhok niya nakakaiba, may naalala ka noon na hindi mo na siya pinapansin kasi meron palang kamukha, no? These are prejudices. Yung mga kakaibang nationality, no? Mga Chinese na minsan meron silang ginagawa gobyerno na hindi maganda sa Pilipinas, pero hindi naman na pwedeng lahatin. Hindi naman sila lahat yan, di ba? Ilan ba ang Chinese? 1 point? O, biruin mo, ilan na sila doon, tapos nilahat mo. Hindi, prejudice na yun. No? Generalize ba? Minsan ganyan din sa mga Amerikano, o sa mga Koreano, etc. Mga ganyan. So we have to do away with prejudices. If it's not based on reason, it's a prejudice. We become prejudicial to others. Iba na yung tingin natin. So we have to unlearn. Unlearn. Yan, food intake. Food intake, no? Kasanayan mo na burger sa umaga, burger sa lunch. Kung gusto mo talaga ito ay physical side, ha? Physical lang ito. But we have to learn to love our bodies as well. So, yan, ano lang yan, 50% lang yan. We have to unlearn. Sabi ng doktor, o father, o sir, o sister, o manang, huwag ka nang kumain ng maraming ng maraming sweets yun. Nasasanay ka, chocolate at one every day. So, unlearn. You have to unlearn. Diba? Ganun din ginagawa natin sa buhay. Ganun din sa pagmamahal. We have to do a lot of unlearning if we want to go beyond the way we love. Next slide, please. Bullying. May mga tao mahilig mong-bully. Para sa kanila, normal lang. Kasi sa pamilya nila, baka binubuli palagi ng tatay o ng mga mataas mga sa kanila o yung mga kuya o ate, binubuli palagi yung suot. Nadadala yan. No, tell you, nadadala yan kapag hindi ka aware. So, bata, paglaki din, ganun din siya. So, unlearn. Time discipline, tayong mga Pilipino, di ba? Pilipino tayo. Ilang taon pa kaya ito natin i-unlearn? Parang matagal ito i-unlearn, no? Parang naka-angkla na sa ating mga relo, no? So unlearn to. Unlearn. Kailangan natin i-unlearn. Diba? Mahirap ito, no? Pero tayo naman, mga Pilipino, kahit late, minsan naunawaan natin, may ibang sabi, dapat meron tayo, pero pag nalilate, understand kasi ganun yung ginagawa natin eh. So, minsan, ganyan. So, I hope we see the value of time. No? Outdated liturgical disciplines. Kagabi, I was with extraordinary ministers of Holy Communion. Noong araw, walang ganyan. No? Tapos may mga Katoliko na ayaw mangumunyon sa hindi pare, no? Akala nila yung binibigay ng extraordinary minister ay hindi si Kristo. Parehong Kristo naman yan, no? Di ba? May ibang mga Katoliko ayaw nila mangumunyon. No? Maliban lang kung kaaway mo, no? Ayaw mo talaga mangumunyon doon sa si Kristo na nakikita, kaaway niya. No? So, unlearn. May napapansin ko ako ganyan. Nakapila na, tapos nakita niya hindi pare. Lumipat. Sabi mo, kawawa naman ang Jesus dito. Parehong Jesus naman yan, di ba? Namimili. Yan yung mga prejudice, mga bias. Kasi maling pag-unawa sa liturhiya na in-update naman ang simbahan na pwede na. As long as permitted, di ba? Wala naman, hindi naman gagawin ng pare o bispo, kung sino lang dyan hindi naniwala kay Kristo, na nandyan sa Ecclesia, magbigay ng komunyon. May training yan, no? Diba? Yan. Ano bang mga outdated belief na simbahan, no?
Talaga, sabi nila, dapat sa bibig lamang, mamungon yun. Wala naman mali dyan. Pero hayaan ko din silang ganyan sa kamay. Naalaw naman sa simbahan. So, huwag mo i-impose kung inaalaw naman. Minsan kasi ayaw mag-let go sa makalumang paraan. Gusto nila yun lang. Sabi yun lang yun, black and white. Kung hindi white, black. Kung hindi black, white. Hindi pwede gano'n. Marami pang may green pa, may red, di ba? Kasi yung black and white lang eh. Maraming colors binigay ang Panginoon sa atin. No? Okay, relearning to love. Ito yung maganda. Nung bata tayo, nasabi ko na, madali tayo magpatawad, di ba? Pero bakit pag tumanda na, minsan, madalas, ang tagal hindi mag-usap. Outdated na daw. Relearn. Noon, ang bilis nating makipaglaro. Away sa umaga, sa hapon. Eh, ikaw lang kasi hindi na kami naglalaro ngayon. No? Iba kasi yun. Sige. Pilusupo ka rin. Kaya pala hindi na-relearn. No? Mga ganyan. We could easily forgive before. But why, at this point in time, na bago na yung age natin, bakit ang hirap? Bakit minsan mahirap magpakumbaba? Right, di ba? Sige mo. Kaya yung utility na tinuturo doon sa learning, i-relearn natin. I-relearn. Ang mahirap kung ayaw na natin i-relearn. Eh, sabi pa naman ni Alvin Toffler, yun yung mga sorry to say, sabi niya, yung mga hindi marunong mag-relearn. Ewan ko, kung mag-agree kayo sa kanya, ako nag-agree ako sa kanya. We have to relearn. Before, madali kang sumunod sa magulang. Bakit ngayon pag may inuutos ang example sa leader na tama naman yung pamamaraan niya, bakit ang hirap sumunod? Pag rebelde ka kasi ayaw mo pala siya. Yung mga ganyan eh. Yung mga ganyan, may bias ka. No? Gusto mo yung isang tao umupo. No? Ayaw niyang umupo, iba ang pinaupo. No? Gusto mong patayuin siya. No? At ikaw umupo. Eh, makagulo talaga yan. No? So, mga ganyan. We have to relearn how to obey and to be helpful. Mahirap po yan. Lalo kapag marami na tayong karanasan na abot sa buhay, it's hard to relearn humility, relearn patience, relearn how to be forgiving. And it's a constant challenge of the Lord to us. Sabi niya ni Pablo, my prayer is that your love may abound more and more. Ibig sabihin, ask the Lord. So tingnan natin yan, magandang pag-nilayan po yan, lalo sa panahon ng Kwaresma. Dahil sana makita natin na meron tayo dapat na makita sa ating buhay. Next slide please. Yan naman sinabi ko. Respect for others in relation to their age, roles, or duties. Nung mga bata pa tayo, kapag mga magulang, malo, respeto sa mga elders. Sana hindi yan nawawala sa paglaki. Lalo na kapag marami na tayong naabot, marami ka ng pera, napapatayo o lang ano doon sa Pilipinas, sana hindi makalimutan yung respeto sa magulang. No? Sa ibang tao, kahit hindi magulang. Mga tinuturuan tayo to respect. Sa Facebook pa naman, social media, parang iba-iba yung mga comments doon, no? Di ba? Away-away doon sa comment, no? So, di ba? Ano na lang, nagmumurahan. Kasi ito yung politiko niya, ito yung politiko niya, ito din sa akin. Hindi, wala talaga mangyayari dyan. North Pole siya, ikaw South Pole. Hindi talaga pwede yan. Kaya nagbabangkaan. Pwede naman mag-discuss na walang insultuhan. Di ba? We were taught how to respect. But once you resort to ad hominem conversations or arguments, then something wrong. Something is wrong with that. So we have to relearn. Quickness to forgive. Yan. Mayroon sa ating mga Pilipino, mayroon kang hindi nawanawaan sa iyong kapwa, ayaw ilutasin, parang pinababayaan na lang. Ayaw mo sa akin, hindi wag. Dahil mga ganyan, no? Ayaw mo ako pansinin, hindi wag. We don't have, parang mahirap
may tinatakasan yung conflict. Oh, may pera naman ako. So what kung ayaw mo ko pansinin? Oh, mga ganyan. Secure na eh. Pero kung alam mo na mahal ka ng Diyos at naturuan niya ng mahal, may gagawa ka ng paraan paano ma-reconcile. Kasi mahirap eh, magpakumbaba ko. No? Natatakot tayong makipagsalita, makipag-usap. Pag-usapan, ano bang mali? Ano bang ang problema sa akin? Bakit nakasimangot ka palagi sa akin? Nakakasalubong kita, bakit nakasimangot ka? Kaya niyo bang gawin yan? Magtanong? Bakit ka nakasingaw? Baka may ano lang. Minsan ganyan, di ba? Kaya, meron ba akong proposal how to approach that one? Probably it's applicable sometimes, but not often. PDF. Ano yung PDF? Di ba PDF? Pagsulat kayo, PDF nyo. Ang PDF po, simple lamang po yung meaning. Pray, dialogue, forgive. Kung gusto mo talaga magkabalikan kayo, kaayos, then pray for that person. Pray for yourself, and then, ihanda mo yung sarili mo na sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko magpatawad at gusto ko siyang kausapin. Kaya ang pangalawa, dialogue. O paano kapag hindi gusto ng isa? O di, mag-dialogue ka lang. Kung ayaw, kung ayaw niya, o di, huwag na pansinin, alis ka. Basta, mabuti yung kalooban mo. Kung ayaw niya makapag-usap sa'yo, okay, hayaan mo muna. No? Hindi pa siya ready. No? Ikaw ready na siya hindi. No? So at least, sinubukan mo na makipag-usap. Tapos, pagkatapos mong makipag-usap, hindi naman siya kumibo sa'yo, hindi kanya kinikibuan, ano gagawin mo? Galit ba sa'yo? Forgive pa din. Hayaan mo. Hindi ka makatulong sa gabi niyan. May problema ka na sa pamilya, nagdagan mo pa. Nagalit, di ba? Ako po, kapag may problema, may galit, o ano man yan, pagdating sa higaan, tulog ang bahala kayo dyan. Bakit mo ako yung papahirapan? I have to sleep and rest. Huwag mong dalhin pa sa pagtulog kasi pag igalin mo yan, ikaw mahirapan, pati yung physical health mo. Ay, sa inyo, depende sa inyo kung ano yung approach no. But that's how I do things. Not perfect all the time, but usually I condition myself. The problem is there. Okay, marami yan, hindi malala, but kailangan matulog na tulog talaga. Rest. Kasi our body needs rest. Okay? PDF. Next po. Yan yung humility, docility, and obedience. Magaling tayo turuan yan ng bata, pasunod ng teacher. O, ulit na yung show. Ngayon, sige nga, gawin mo yan pa. Sino pa ba para magturo sa... mga ganyan, no? But of course, they should be polished the way we approach other people. Kasi baka na-open, o ganyan. But we have to learn this. Humility, docility, obedience. Ano pa? Yung preaching and proclaiming the good news no, using social media. Yung mga relearn, no? Yung mga pagpapakumbaba natin na kasi minsan sa social media, ang bilis natin masalita kung ano-ano. No? Di ba? Wala kasing judge doon. Lahat judge. Di ba? Wala namang moderator dyan. No? Kahit gaano kang galing na abogado, at isa itong magaling, wala namang magsasabi sino yung tama. Ikaw, sabi, mali ka rin. Wala namang judge ka. Wala namang order of the court dyan. Ganyan yung judge. Oh, order of the court. Wala. So, free country yan yung social media. But we have to relearn how to be humble, to be prudent, okay? Responsible na ano, okay, wait muna dyan. Okay. Itong pangalawa, ating pinangilayan ngayon na, anong tawag nito? Going beyond the way we love. And the approach is learn how to love, and learn some of the ways of loving, and then relearn the lost values that we had para lumalim pa yung pagmamahal natin sa Diyos at ating tao. No? Paano yan kapag hindi tayo aware sa sarili? Yan ang mahirap kasi. Ano ang i-learn ko? Hindi ko naman alam kung anong mali sa sarili ko. So, may proposal po. Ito yung basics sa mga psychologists nila, sa mga kahit sa mga mag-aaral ng patungkol sa tao. Yung 3 A's. No? Yung una, awareness.
alamin mo anong nangyayari sa iyong sarili. Kung marami kang kaaway, marami kang mga naka-debate at nag-aaway, tanungin mo sa sarili, bakit? Kasi minsan, mahirap kasi yung, kalabag talaga ako, ganito talaga ako, ganyan. Hindi mo alam bakit ginagawa mo yan. Ano bang pinanggalingan niya? And we have to ask, why? Bakit ba ako ganito, Lord? Hindi naman ako pinanganak na masungit. may pinanganak pa itong palaway na? Wala! May pinanganak pa dito masungit? Wala! Natutunan kasi yan in time to influence. And we have to be aware where it's coming from. Itong mga baggages natin. And sometimes it will take decades to know and to be aware of what's going on inside us. Kaya kailangan maging aware. Kung sinabihan niya masungit, suriin mo. Totoo ba yun? Masungit ba ako? Kaya ito na siguro yung kilay ko. Masungit, di ba? So, bakit sabi nila, ano daw ako, mataray? O sinabihan na ako niya, kung ano, mataray pala ako kasi yung approach, minsan yung tono ko sa pananalita, parang galit. Pero hindi naman yung intention galit. No? Pero sa kanila, mataray na yun. Baguhin ko yun, mali pala. Approach para baka sabihin ng tao mataray talaga. Minsan talaga mataray. So you have to be aware, and it's basic. We have to be aware what's going on inside us. And we have to ask the Lord, Lord, reveal unto me, bakit ako nagkakaganito? Minsan, mayroong mga bagay na hindi natin alam na sa pagdadasal natin, ang Panginoon na mismo yung nagbibigay sa atin ng pointers or hints to know more ourselves. Mabigla ka na lang, kaya mahalaga yung silence. Na nagdadasal ka, tahimik, pinanilayan mo anong nangyayari sa iyong buhay, mga feelings mo, balikan mo yon. Kapag seryoso ka talaga, may binibigay siya ang Diyos na hints. Kaya ganito ka, masungit kasi nung bata ka, sinusungitan ka palagi. Yan, mga ganyan. Kaya pala away ko kasi naaway ka noon palagi. Minsan may lugtong yan, hindi naman palagi sa lahat ng panahon. But there are connections. No? Sabi nila, you weave the dots. Ibig sabihin, i-weave mo, idugtong-dugtong mo yung karanasan mo ngayon sa mga nakaraan. Kung pwede, bakit kaya ako ganito? Ito pala. Kaya pala magalitin ako kasi may galit ako sa tao ngayon, sa papa ko o mama, dala-dala, kaya madali ako naiirita. Ganyan. Awareness. Sige. Ikalawa, hindi enough yung awareness lang. Acceptance. Kaya yung humility papasok dyan. Tanggapin mo. Kung sa tingin, ay, masungit pala ako, Lord. Akala ko hindi. No, sorry, Lord. Yan. I-accept mo. Paano mo magtulungan sarili kung hindi mo tanggapin? Di ba? So, minsan mahirap yan tanggapin. Yung mga nas-discover natin sa panalangin, may iba nagsabi sa atin, hindi. Totoo, alam naman talaga ganun ka, pero ayaw mo lang tanggapin, no? In public, no? Pero I hope in prayer we say to the Lord, I'm sorry. Ito yung kailangan ko, tulungan mo ako. Huwag mo sabihin, Lord, masungit na talaga ako, habang buhay, masungit na ako. Baka pagdating mo sa langit, susungitan mo si San Pedro, ha? Sabi ni San Pedro, balik ka mo na. Di ba? Oo. Makaaway pa yung mga apostol dahil sa'yo. Ganyan, di ba? So, tingnan natin. Sa tingin mo, hindi ka talaga papasukin sa langit o masukin pa man, di ba? Baka nakalusot lang yun. Pangatlo, action. Ano bang karapat dapat mong gawin? Alaman mo na, natanggap mo na, ano bang gawin mo para mabago? Kung nakikita mo na yung buhok niya, blonde, nagagalit ka, ano gagawin mo para hindi ka na magalit? Kung pa-blonde ka. Minsan ganyan eh, you face your problem, di ba? O kung takbuhan, minsan gano'n ang approach. Minsan takbo, babalik tayo na perfect na. May iba, talagang gano'n talaga. You have to, kahinaan mo ay babae o ano man,
bakit mo lalapit doon sa mga maraming temptation, di ba? Ganyan. You have to do something. Kaya may tinatawag tayo sa morality, sa theology, occasions of sin. Do away with occasions of sin. Mahirap kasi tanggihan yung occasions. Ibig sabihin, huwag mo ilapit yung sarili mo sa lugar o sa mga bagay o sa mga tao. Madali kang makasala. Diba? May mga ganyan. Minsan kasi mataas yung pleasure, di ba, sa sarili. Sakap doon. No? So, alam mo mali, pero nadadala ka sa iyong need ba na hindi sa loob. Puta ko po. Malakas naman siguro ako, tingnan ko lang. No? Titingin mo, ayun, nadalay ka, wala na. No? Yan. Minsan ganyan. So, do away. We have to do something. And it takes time, and it takes time to ask the Lord and to pray to the Lord for the grace that we need for us to go to win over temptation at sin. Hindi naman ko sinasabi dahil perfect po ako, hindi po. No, nahihirapan din. Pero ito yung mga basic na pamamaraan. Action. Karapat, appropriate action na ito. So sana, tingnan natin yan. Kasi itong learn, unlearn, and relearn, hindi mo yan magagawa kung hindi ka aware, di ba? At hindi mo accept. Paano mo i-unlearn, hindi mo accept, no? So, wala kang action na gagawin, no? So, these 3 A's are very important in dealing with going beyond the way we love. Yung learning, unlearning, and relearning. Okay? So, yun po, conclusion na po tayo kasi patitingin na may snacks pa. Joke lang. So, tama kasi meron pa kayong sharing, no? Kasi mahaba pa naman ang time after that ng snacks, no? So, ito, kung may snacks kayo, ako, kuya matubig ka sa akin. That's zero, tsaka matubig sa akin. Okay, no, so ito yung conclusion. As long as we are still here on earth, we are called to go beyond our current ways of loving by learning to love and learning some of our methods of loving and relearning how to love. Okay, so ito na po yung pag-inilayan sa sharing mamaya. So after the break ito. What do we need to learn, unlearn, and relearn? Ano yung dapat natin matutunan na or bitiwan na kasi dinakma o matutunan muli, no? Patagalog pa, Tagalog ko. Mas madali yata yung English, no? So, yun. So, these are the 3 questions. Or, 3 questions being made 1. So, ito na lang. What do we need to learn? Ano yun? Unlearn and relearn for us to go beyond the way we love. So, yun ang pag-inilayan natin mamaya. 3 lang po isagot nyo. Kung gusto nyo nadagan, okay lang din po. No? So, that ends the first part. And then, I think may break kayo. Ano po yun? Tapos, anong gawin nyo? May break time. Tapos, mayroong sharing na gagawin. Do you have questions before that? Wala. So, para ma-learn. Okay? So, paano ba i-divide yung grupo? Ilan kayo lahat ngayon? Mag-count na lang po kayo. Ilan lang marami nyo? Counting na lang tayo, counting na lang mamaya. So, ilang grupo? So, yung magkakalapit na lang siguro, 6-6, like 8-6. Parang hindi na naglalayo. Ang grupo ba? 21. Ilang grupo gusto niyo? 5?